Mga Kawikaan Kapitulo 9. Itinayo ng karunungan ang kanyang bahay, kanyang tinabos ang kanyang 7 haligi. Pinatay niya ang kanyang mga hayop, hinaluan niya ang kanyang alak, kanya namang ginayakan ang kanyang dulang. Kanya namang sinugo ang kanyang mga alilang babae, siya'y sumisigaw sa mga pinakapantas na dako sa bayan. Kung sino may musmos, pumasok dito, tungkol sa kanya na mapurol sa pag-unawa, sinasabi niya sa kanya. Kayo'y magsiparito, magsikain kayo ng aking tinapay, at magsiinom kayo ng alak na aking hinaluan. Iwan ninyo, ninyong mga musmos at kayo'y mabuhay, at kayo'y magsilakad sa daan ng kaunawan. Siyang sumasaway sa manglilibak ay nagtataglay ng kahihiyan sa kanyang sarili, at siyang sumasaway sa masama ay nagtataglay ng pula sa kanyang sarili. Huwag mong sawayin ang manglilibak, baka ipagtanim ka niya, sawayin mo ang pantas, at kanyang iibigin ka. Turuan mo ang pantas, at siya'y magiging lalong pantas pa, iyong turuan ang matuwid, at siya'y lalago sa pagkatuto. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawan. Sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Kung ikaw ay pantas sa ganang iyong sarili, at kung ikaw ay manglilibak, ikaw na mag-isa ang magpapasan. Ang handgal na babae ay madaldal, siya'y musmos at walang nalalaman. At siya'y nauupo sa pintuan ng kanyang bahay, sa isang upuan sa mga mataas na dako sa bayan. Upang tawagin ang nangagdadaan, na nagsisiyaong matuwid ng kanilang mga lakad. Sino mang musmos ay pumasok dito, at tungkol sa kanya na mapurol sa pag-unawa, sinasabi niya sa kanya. Ang mga nakaw na tubig ay matamis, at ang tinapay na kinakain sa lihim ay masarap. Ngunit hindi niya nalalaman na ang patay ay nandoon, na ang mga panauhin niya ay nang asa mga kalaliman ng Sheol.